Balik tayo sa Cubierta guys, galing tayo sa ilalim sa conveyor, ayan. Marami-rami pa yung sasalukin. Naka-isang bodega na kami mahigit. Punong-puno. Punong-puno. Maraming yellow pin. Kaganyan sa medyo ilalim na medyo nadudurog na yung iba sa katagalan ng salok. Isa labang sa dalawa guys, mga kasimahang isda. Kung nakita nyo yung nasa bandang taas na dalawa na yan, yan ay aming kalaban, party line yan. Dalawang Korean boat at itong ating ngayon nasa bandang kaliwa na yan, namumuti na yan. Ayan po ang ating mother boat na tumatakbo ngayon. Eksaktong yan po ay umaarya na. Kung nakikita nyo yung dalawang tuldok na medyo mapusyaw na namumuti, yan po ang kanyang isdang inarihan sa ngayon. So ngayon na tayo ay nasa 1,500 to 2,000 feet ngayon sa pagkakataong yan, at kasalukuyang umari ang ating mother boat na si Red Robin guys. Medyo parang lulubog yan, medyo mapusyaw na yung puti niya, pero makikita nyo dyan na mamaya talaga naman napakaganda ng grupong ito. Ganyan po makikita nyo kapag kayo ay naghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean. Talagang voluman po ang kawan dito, or tinatawag natin na grupo ng isda, or sa English ay School of Fish. Ayan. So, panoorin nyo lang po at talagang yan, may dalawang tultok na yan na namumuti, at tayo naman po dyan ay mag-a-assist maya-maya. At tayo binigyan ng instruction ng ating master na pumunta tayo dyan sa main skip. Tingnan nyo lang po mga kasimahang isda kung paano hinuhuli ang inyong mga kinakaing dilatang isda dito sa Pacific Ocean. So, nakay Red Robin po ako ngayon guys, dyan sa umaarya na yan. So, talagang dito po, talagang git-gitan. Talagang pagka magkasama sa kumpanya, tulungan yan. Pero pagka since kami ay nag-iisa dito, kami ang pinagtutulungan guys. Ayan, medyo namumuti na ulit ang ating inaryahan. Panoorin lang mga kasimahang isda. Ayan, ang ganda ng lutang. Doon tayo pupunta sa harap ng mainscape para tayo ay makatulong mag-assist, dahil wala siyang pass boat o pass craft na nagbubulabog, o wala yung baboy-baboy natin ngayon. So talagang pagkaganyan, kung papara ka para magbaba ka pa ng iyong pangbulabog, eh talagang mauunahan ka. Ayan, bumaba na nga tayo mga kasimahang isda. Nagbubulabog na tayo. Ayan guys, kung nakikita nyo, kumakaway-kaway yung aking spotter na si Balcoyoka. Pinapapasok niya ang isda sa pagtaboy ng kanyang isang kanang kamay, habang ang isang kanyang kanang kamay ay nakakapit sa helicopter guys. So, ayan, patuloy kami nagbubulabog dyan, at as per instruction ng ating fishing master, dyan lang kami mag-standby para hindi sumugod ang isda dyan guys. So, yan din po ang isang purpose ng helicopter, kung bakit may helicopter tayo sa ating fishing boat. Dahil ito rin po ang trabaho natin bilang isang tuna spotter na nagbubulabog tayo ng isda para hindi ito makalabas at para mahuli ng ating mother boat. So sa ganyang pagkakataon, kailangan may diskarte ka dyan, kahit nakikita mo ang galaw ng isda, ang volume ng isda, ang direction ng isda guys. So
Dyan pa lang isang malaking tulong na natin yun guys, at nagagampanan natin ang trabaho. So sa mga nagsasabi nga pala nga mga kasimangista na puro daw ako video lang daw akong video, magtrabaho daw ako. Siguro mga bago po sa ating Facebook page or sa ating YouTube channel, kaya hindi nila alam kung anong trabaho ko dyan. Ako po ang helicopter pilot or tuna spotter na naghahanap ng isda sa Pacific Ocean para may aryahan ng ating mga fishing boat o ating mga sister boat, ang ating mother boat. Yun po, pinakikilala ko po ang sarili ko. Ako po ang kapitan ng helicopter. Dati po akong kapitan sa Philippine Air Force for 14 years and then 15 years na po ako sa pangingisda. Naghahanap po ako ng isda sa Pacific Ocean for over 15 years and still counting mga kasimangisda. Ayan po. Para doon sa nagko-comment po na magtrabaho daw naman ako kasi puro lang daw ako video. So, pagkakatapos ko po ng lipad guys, ako po ay rest na. So, nakakapag-video po tayo guys para makapagpasaya tayo, mag-inspire tayo at mapakita natin sa mga pamilya ng ating mga kasimangista kung paano nabubuhay o paano nagtatrabaho ang ating mga kasimangisda dito sa Pacific Ocean. Kami po ay international commercial fishing at kami po ay wala sa Pilipinas, kami po ay nasa ibang bansa nangingisda. So ayan po mga kasimangisda, inuulit ko para dun sa ating mga bagong subscribers or followers sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So ayan, so kita-kita nyo namumuting yan. Yan po ang ating inarihan ngayon. Puting-puting na yan, nasa harapan na yan, yan po ang isda or kawan na ating binubulabog. Yan po ay nagbubulabog tayo dyan to prevent na makalapit sila dito sa atin kung saan wala ng lambat, or dyan tayo sa tustusan ngayon. Nasa tustusan tayo ngayon guys, kasi yan tustusan yan ay puro kable na lamang, wala na pong lambat dyan, kaya may tendency or chance yung isda na sumugod dyan kapag ka nandyan ang isda at nakaramdam sila na sila ay nasa loob ng lambat. So para po makahuli tayo, yan po ang ginagawa natin. Isang malaking tulong po natin yan, at yan po ang ating trabaho. Ang lapad-lapad guys, yun yung parang isang hektarya. Joke lang ho. Yun ang term namin ginagamit pagka talagang malapad yung isda o kawan, lalo't puting-puti dyan. So yun po, sinasabi namin exact na isang hektarya, although hindi naman po ganun kalapad dyan, pero talagang malaking grupo, halos nagtatatlong grupo na namumuti na yan. Yan po ang isda. Bakit namumuti? Dahil sa pag-aagawan nila sa dilis na kanilang kinakain, yung padyak nila, yung kapsaw nila sa dagat, yun po ang nagpapaputi. Eh may nagtatanong, bakit hindi ko naman nakikita ang isda? Nasaan ang isda dyan? Yan na nga pong namumuti na yan. Yan po yung isda natin na inaaryahan. So makikita nyo po yan mamaya pag sinalok na natin, dahil malaking grupo ito guys. Ayan, ibinaba na rin po yung ating past crop ngayon. Yan namumuti na yan, nagbubulabog sa bandang kanan natin. Ayan po, may fast crop or skip na po tayong katulong sa pagbubulabog, kasi ibinababa lamang po yung fast crop or skip na yan pagka ang barko ay pumara na or huminto na, kasi delikado pong ibabayan na tumatakbo pa at may salida pa ang barko. Baka malaglag siya or sumabit or may tendency na lumubog yung fast boat natin yan o skip natin yan. So tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbubulabog dyan habang nandyan ang isda. Ayan, magiging tatlo po yan. Tatlo yung magbubulabog na yan. Yung puting-puti na yan, yan ang ating skip. Ayan, panoorin nyo lang po mga kasimangisda. Kung nakikita nyo po guys, yung kulay green na yan, yan po ay tina or sinner dye. Kasi po ang tawag po sa aming barko ay purseiner. Kung sa kuwan, yan po ay ginagamit para maharangan yung part ng ating lambat na, or yung part na area na wala na po tayong lambat guys. Puro kable na lamang po yon. So ngayon, yan po ay nakakatulong para hindi lumapit ang isda dyan sa atin,
doon sa portion kung saan wala ng lambat para hindi sila makatakas. Kasi pag nakita po nila yung kulay green na yan, medyo aatras sila or maiilang silang lumapit dyan. Pero pag talagang malaking grupo po talaga at ang dilis na kanilang kinakain or hinahabol ay dyan pumunta sa portion na tustusan, lalampas at lalampas po dyan ang isda, guys. Pero pagka ganyan pong mababaw pang isda, hindi pa rin po kagad dyan makakalapit-lapit dyan dahil kumakain sila. Habang namumuti po, guys, yan ay kumakain, kaya hindi mo dapat mabulabog yon para yung mga kinakain nilang dilis ay intact lamang doon at mag-continue sila sa pagkain doon, guys. Yan po ang paliwanag. Kapag ganyan pong portion, guys, pabalik-balik tayo sa area, back and forth po tayo ang movement natin kasi pinag-aaralan po natin ang galaw ng isda. Pagka nag-forward dyan palapit sa barko, tayo naman po ay lalapit doon nang sa ganon hindi sila makalapit doon sa barko kasi doon sa barko wala na pong lambat doon, talagang open na open space po yon at talagang doon lang sila sisid or mga kadaan kasi sa ganyang pagkakataon po tuloy-tuloy na po ang birada ng kable dyan para ang ating mga lambat ay mapalalim para sila ay kusakwan ay makayod yung isda ng may lalim. Tuloy-tuloy po ang pagbibira ng kable dyan, guys, habang kami nagbubulabog. Since mahaba pa yung tustusan, kailangan natin mag-maintain dyan para nang sa ganon ang isda ay hindi makalapit at sila ay magtuloy-tuloy lamang doon sa sentro ng lambat. Hindi sila makasisid sa area na yan. Kasi once makalapit sila dyan, sigurado yan, guys. Kahit isang piraso lang ang mauna palabas, sigurado magsusunudan yan, guys. Kaya delikado. Ang lapad-lapad ng namumuti na yan, oh. Yan, malaking grupo po yan, guys. More than 100 tons ang itsura pagka ganyan. Dahan-dahan tinulada po nahuhuli dito sa Pacific Ocean, guys. Kaya talagang dito namumuhunan ng ating mga kapitalista. Meron po tayong mga kasama dito, mga Japanese boat, Taiwan boat, Korean boat, Philippine boat, minsan may American, pero madalang na po pumunta dito. Ang kalimitan po ay Japanese, Korean, Taiwan po ang aming nakakasama dito at siya yung talagang aming katunggali o aming kalaban. So talagang mapabilisan po dito, palakihan ng barko, palakihan ng capacity dahil talagang pag dumayo ka dito dahil sa dami ng isda, kailangan ang iyong barko ay malaki para malaki ang kapasidad. Yan, guys. Napakalaki po ng ginagastos, ginugugol ng bawat kumpanya dito. Hindi lamang po kami, ha, guys, hindi lamang kami. Marami po ditong kumpanya ng iba't ibang bansa ang dumadayo dito sa Pacific Ocean. Kami po ay nasa Papua New Guinea. Papua New Guinea po kami, guys. Ayan, sinabi ko na sa inyo. Sa mga nagtatanong po, guys, sa Papua New Guinea kami. Ayan, nakikita niyo po yung namumuti na gumuguhit na yan sa loob na yan. Yan po yung isda nating inarihan. At thank you, Lord, kasi nag-maintain siya dyan, hindi siya sumugod. Ibig sabihin marami siyang dilis na kinakain dyan, kung kaya't siya ay nanatili dyan sa parting yan. Habang pumuputi po yan, may kinakain yan, guys. Kaya thank you, Lord, kasi malaki ang possibility natin kapag ganito na ang hitsura kasi halos malalim ng lambat natin yan. Kasi pagka umabot na yung tustusan dun sa ating barko, yan po ay malalim na po ang kayod ng lambat, kaya malaki na po ang percentage na yan ay mahuli, guys. Yan po ang pamamaraan kung paano kami nakakahuli, guys. Kailangan yung lumikha ng ingay dito sa parting ito kung saan wala ng lambat para ang isda ay hindi sumugod sa side na yan para hindi sila makatakas.
Yun po ang purpose kung bakit may helicopter din o may skip na nagbubulabog dyan. Meron pa rin senior die para hindi din lumapit ang isda dyan, guys. So susunod po natin ay magpa-power block tayo dyan kasi itong aking camera po is sa 360 ay nalolobat na naman. Kaya ang susunod nating scenario dyan, guys, ay ang ating power block na pag natapos na po yung pagkubla or pagbira ng ating kable. So antabayanan nyo, guys, at talagang makikita nyo kung gaano kadami itong nahuli namin. So stay tuned. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, guys, kung paano magsimula sa pagpa-power block. Ayan, ihila nyo pataas. Ayan, inarihan natin kanina, na-search natin kanina. Maganda-ganda yung nasa loob ng ating lambat. Sana nakabawi tayo doon sa unang area natin kasi kanina sabaw tayo, wala tayong huli. So ngayon, second set natin. Ang dami nating kalaban dito. May 6 na fishing boat, na Korean boat. Kaya eto, mas nauna tayo. Kino-corner nila kami kanina. Makikita nyo yan sa aking video. Diyan sa unahan ng video natin. Kino-corner tayo ng mga Korean boat kanina kasi magkakaisang kumpanya lang sila. Tulong-tulong sila, i-corner kami. Pero thank you Lord dahil kami ang naunang umarya at sumama sa amin ng isda. Nakikita nyo doon sa may pataw na yon, medyo alon-alon, nandun yung isda, guys. Sana marami na kasi maganda naman yung nakulong namin kanina. Sana makabawi kami sa unang area namin kanina. Ayan, nandun yung isang Korean boat na malapit sa atin. Nag-aabang pa rin sila kung sakaling may lulutang pa rin dito sa palibot namin. So ganyan po ang laban dito. Talagang maraming kalaban. Maraming kalaban talaga pagka nandito ka na sa Pacific talaga naman. Maraming boats dito. Kung saan ang gagaling, magsusulputan dito. Lalo na kung makabalita sila na mayroong prospect dito, yun po ang ginagawa ng mga fishing boat. Kung saan may prospect, doon sila pumupunta. Katulad nga po namin, dito yung prospect namin. So dito kami nagpunta. Ayan, power block na sila, guys. So antabayan na natin ito hanggang mamaya kasi parang mahaba-haba itong salukan mamaya kung sakaling talagang yung nagpapakita kanina ay talagang may volume. So sana naman talaga naman. Thank you Lord at safe flight kami kanina. Nakakita kami dito ng ilang grupo. Ayan, na-bless tayo ngayon. Sana makuha ng magandang quality ang isda at halo to ng yellowfin tuna at saka ng gulyasan o skipjack, guys. So yan, ganyan paano sinasalansan yung mga lambat na yan. Yan. Ganyan lang po sa mga nagtatanong kung paano na ipapatas yung ating lambat na mahigit kumulang sa 1 kilometro. Yan, guys. Ayan na, nagpakita na, guys. Nandyan na sa loob. Ang lapat-lapat, grabe. Thank you Lord. Thank you Lord. Ito na ang ating hinahanap na isda. Ang grabe lapad. Nasa loob lang nating lambat yan, guys. Halo na skipjack, yellowfin, saka tuna. Kanina sabaw kami, nakabawi tayo sa second set. Thank you Lord. Ayan. Ganyan po ang itsura ng isda kapag nasa loob na nating lambat. Yan, itsura yan, marami ang dilis na kinakain. Maraming dilis kanina ako nakita sa taas habang lumilipad. So ganyan po ang itsura nila. Yan, namumuti sila kumakain. Yung mga padyak nila o tampisaw nila, kaya pumuputi yung dagat. So yung iba nagtatanong bakit nasaan ang isda? Ayan po, yan o. Nakikita nyo yung mga paligpik niya isda. Yung kapsaw po o ng isda, yun ang nagpapaputi sa dagat. Pagka ganyan po, may tinutubog silang dilis, kaya ganyan. Ayan. Thank you Lord. Nasa loob ng ating lambat. Nanggigil na naman ang ating fishing master kanina, guys. Pero 4 yung kumo-corner sa kanya. Ganito po ang laban dito sa fishing. Talagang diskartihan, tsaka dasal lagi para magkalooban tayo ni Lord. So yan, ang ganda ng view. Ang ganda ng view pagka ganitong kaganda at nakikita nyo ng isda sa loob ng ating lambat. Ayan, guys. Ayan, nagmamantasyon ng ating fishing master habang
binibira yung ating lambat partner. Yan. Tabayan natin guys kung gaano karami ito. Sana marami talaga. Thank you, thank you, thank you Lord. Malaking malasugi guys. Ayan. Sama sa lambat oh. Ang laki-laki niyan. Mga 150 kilo siguro. 100 to 150 siguro ito. Taba. Ayan guys. Okay, birahin mo na, katayin mo na yan. Pag kailangan sila yan, yung kawan mo lapat naman yan. Kinakatay na. Blue Marlin! Malasugi! May pangulam na naman ng mga kasimahang isda guys. Fresh na fresh from the ocean. Blue Marlin or Malasugi guys. Ang ganda ng mata niya oh. Blue na blue. Ayan, malapad yung alon-alon sa loob guys. Ano yan, nakalawit-lawit yan. Ako lang mo, Rolex. Rolex, ano? Ano mo, ulo? Yan, bakit to? Ano yung laman na yan? Di ba lalim yan? Para. Maker. Ano yan? Pakai, libre. Yan guys, yung alon-alon na yan. Yan yung isda. Ibang itsura niyan sa alon ng dagat mismo. So, nagbabago ang itsura niya pagka may isda. Kita nyo, ibang itsura dito. Sa side na to, ayan, parang plain lang siya. Pero dito, pagdating dito, ayan, may ganyan siya. Ganyan yung alon-alon ng isda guys. Nasa loob ng lambat. So, tumitinuhugab namin pala ito. Pagka may nakita kayong ganyan, may tinuhig na o-ring, may huli po yan. May huli yung isda. Marami pa rin nakarya doon sa banda doon. Mga ng isda dito, pasulpot-sulpot lamang. Pero pagka lumutan talaga ng maganda at may kinakain, talaga naman lubog sila. Puti-puti talaga guys. Yan, ang party line ng karamihan dyan. Lahat pala, party line sila. At sinabi party line po, ibang company. Usually mga Korean foods ang kasama namin dito ngayon. Tuloy-tuloy lang ang birada guys. Tuloy-tuloy ang birada ng lambat para pag umabot sa bag portion, doon na yung time para sila isalukin. Para salukin na yung mga isda pag nasa bag portion na. So medyo mahaba-haba pa rin yan, mga ilang minuto pa yan bago umabot sa bag portion. Medyo mahangin-hangin nga lang ngayon, may mga subasko. Kaya kita nyo yung madilim. Yung mga ulan na yan sa palibot namin, may ulan. Pagka ganyan po, may malakas na hangin na kasama yan. Kaya
Pagka dumaan yan dito sa amin, mababasa, may kasamang ulan eh. Ayan, unti-unti na pumipitik-pitik dyan sa loob. May isda na po yan. Paisa-isa yung pumipitik, pero pagka ganyan po na parang nag-iipo-ipo yung, yan, kita na yung gulyasan. Pagka ganyan nag-iipo-ipo, medyo may laman-laman po yan. Sa ilalim niyan, medyo maganda-ganda ang laman yan. Yan. Medyo makipot-kipot na rin po. So pag natapos po yan, makikita nyo na yung mga isda. Malakas na naman ang hangin. Sa mga nagtatanong po, sa mga gusto mag-apply, nabanggit ko na po yun sa mga previous videos natin. So, ulitin ko lang po, sa Fravel Fishing Corporation po kami. Fravel Fishing Corporation, Crewing Management po. Apply po kayo doon online. Ayan. Fravel Fishing Corporation, Crewing Management. Nag-accept po sila through Facebook page. Sa online po sila tumatanggap ng kanilang mga applicants. So follow nyo lang po ang kanilang page para updated po kayo palagi sa kanilang mga bagong post na hiring. So sa Fravel Fishing Corporation po, Crewing Management. Ayan. Marami po nagchat-chat sa atin na hindi ko na po masagot dahil sa dami po, tambak po yung inbox natin sa Messenger at saka sa ating YouTube channel. So sa Fravel Fishing Corporation po, kung gusto nyo pong mag-join sa amin, marami pong hiring sila doon, from fisherman, diver, cook, assistant engineer, chief engineer, skipman, diver, cook. Ayan, marami pong hiring dyan mga kasimahang isda. Apply lamang po kayo. So paulit-ulit po ako niyan, pasensya na po dun sa na kukulitan na sa akin kasi marami po nagtatanong guys. So inuulit ko lamang po para dun po sa mga bago nating followers tsaka subscribers. Shout out po sa ating almost to 300, almost 300,000 na followers na po sa Facebook page. Sa YouTube channel natin, nasa 22,000 subscribers na po tayo. So ayan, malapit na po yan. Malapit na makita nyo mga isda na ating nahuli. So, antabay lamang po mga kasimahang isda. Salamat po sa panonood. Salamat po sa pagsubaybay sa inyong simahang isda. Nandito pa rin kami sa Pacific Ocean, sa Papua New Guinea. Papua New Guinea po kami guys. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. At patuloy pong dumadami ang ating subscribers tsaka ang ating followers. Thank you po. God bless po. Kanina nga pong umaga ay umarya kami, ngunit hindi po nagpahuli yung isda. Kaya second set po natin ngayon, medyo maganda-ganda yung ating naaryahan. Malaman po natin mamaya kung gaanong karami itong nahuli natin. Malalaman nyo po ito mamaya sa huling bahagi ng ating video. Kaya stay tuned lamang po. Panoorin nyo hanggang dulo guys. Maraming salamat po sa inyo. Simahang isda lamang po. Ayan, nandiyan na yung ating diver. Sisilipin kaya kung marami talaga yung isda sa loob ng ating lambat. So, bukod sa sonar, may diver pa rin po tayo na sumisilip dyan, tinitingnan for to double check. Kasi minsan nga po sa sonar, napipeke tayo minsan akala ng ating nag-ooperate ng sonar ay puro isda. Pero dito po, double check ang ating diver kung gano'ng karami siya, kung marami talaga yung nasa loob. Dahil pag sa sonar po, pati dilis, nakikita yun, sumasama yun sa isda. So pagka po ang dilis ay marami talaga sa ilalim, nakasama ng isda, talagang makikita po na malaki sa sonar. Pero pagka naman po walang dilis at talagang malaki yung nakikita sa sonar, malaking grupo po yun, talagang grupo. Pero ito po, just to check, double check kung gano'ng karami ito. Ayan po, mga kasimahang isda. Malapit na guys. Okay po tayo lambat natin. Yan, kailangan pong maibukayan ng ating tatlong speed na ating boat para hindi kumipot, para makapaglaro yung mga isda doon.
para makapaglaro at hindi magtingahan. So lalo na po kung gabi, pagkagabi po talagang titinga yan dahil sa kumikipot na talaga lalo na kung maraming isda. So ayan guys. Tingnan mo, may malasugin na naman nasa loob. Ikot-ikot. Pagka ganyan guys, may malasugin sa loob. Hindi talaga lumulutan ang isda. Takot sila dyan sa predator na yan. Yan ang ating malasugi or blue marlin guys. Nakikita lang isda sila ulit, kumikitang-kitang. Ayan guys, yung anong-ano na yan sa loob. Mga padyak po ng isda kung bakit nag-aalong-along sila. Ayan, medyo kumikitang, may mga yellowfin. Una. Hindi makaangat yung isda, takot doon sa malasugi. Ayan, ayan, ang daming isda. Ganyan, maganda na kasi makikita nyo ng isda talaga. Ayan. Aming tuna. Ayan. Kita na yung mga paligpit nila. Sabi din ka sa taas guys. Kaya rin kahit maliwanag na kasi nagsisinga sila dyan. Pagka bumangga sila sa lambat talagang tumisinga. Ayan o. Guys, magkakalaskas na sila. Kalaskas. Marami sa mga tao doon, baka mabagsakan sila ng tuna. Delikado kaya pinapalis na yung mga tao. Sa taas, maraming tinga. Pinapagpag kasi delikado, baka mabagsakan yung mga tao mamaya. Ano ba yung ano? Sira? Sira? Ano yung saan ko sa babaw? Daming tuna guys.
Strobo na. Bagay ng strobo, no? Palitan ng hydraulic motor. Hydraulic motor, mahina na kasi. Maraming yellow cream. Mainit! Maraming yellow cream tuna. Ayan guys, sasalukin na. Medyo dumudugo-dugo na sila. Pagka dumudugo-dugo na guys, medyo nasiksik na sila sa ilalim. Kita nyo yung nangingitit sa ilalim na yan. Hanggang doon, more or less nasa 100 meters siguro ang lalim dito. At medyo siksik na isda kaya dumudugo na sila. Ayan. Tayo magsasalok na. Thank you Lord, kami ay sabaw kaninang unang area namin umaga. So ngayong hapon, nakadali kami dito ngayon. So thank you Lord. Ayan. Sasalukin na guys. Ayan.
puno. 170. Puno siya guys. Ayan, ang dami. Guys, hindi ako makapag-video sa conveyor kasi talagang lagi maraming laman. 180. Laging puno. Ayan. Three to 5 tons, guys, ang laman nito. 3 to 5 tons. Pagka punong-puno. Ako yan doon. Motor. Wala na guys, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa salong para matapos ito. Puno na naman ang ating salong guys. Naulan sa ilong pa dito sa ilalim. Uus ang grasya. Basta ulan. Guys, kalawa ng sabi ko. Eh, ba't nakakataan? Guys, kalawa. Try natin po bababa guys dahil napuno na isang bodega approximately. Balik tayo sa kumpiyata guys, galing tayo sa ilalim, sa conveyor, ayan. Marami pa yung kasalukin. Nakaisang bodega na kami mahigit. 60 tons na mahigit guys. Punong-puno. Punong-puno. Maraming yelo.
Nasa 75 na mahigit, 75 tons na nasalok natin guys ngayon. Isa't kalahating bodega na. Puno pa rin guys. Puno pa rin! Thank you Lord. Thank you Lord. Barado, barado. Ayan. Ayan. Puno na po ang ating pangalawang bodega. Puno na po ang pangalawang bodega natin. Puno na po ang pangalawang bodega, so more or less nasa ano na to, 100 tons mahigit. Ilipat na po tayo sa pangatlong bodega. Ang bodega po namin ay umabot sa 50 to 60 tons guys. 50 to 60 tons. So nakadalawang bodega na kami. More or less nasa 100 tons na to. Depende po yan sa size ng isda. Pagka malalaki, naleles po ang laman ng capacity ng ating bodega. Pero pagka po mga puro skipjack, yan po ay binabawasan ng capacity dahil malalaki. Hindi sila mapuno ng siksik dahil hindi sila hindi ayon yung yung pagkakalaglag ng ating isda sa bodega. Kaya nandun lang po yung pumapatak sa 100 more or less. Tonelada po yan guys, tonelada. Hindi po kilo. Nandun po sa taas yung nagsasalok guys, yung nakakulay blue. Yan ating fishing master. Yan, siya nagsasalok dyan ngayon guys. So pangatlong bodega to guys. So ayan, thank you Lord, na-bless tayo. Yung persahin ha, pangong kalingado. Hurry up, hurry up. Hurry up. Marami-rami pa yung nasa lambat. Baka abutin to ng 120 pataas.
Dito po ang laban ay tonelada, hindi po per kilo. Daan-daan tonelada dito guys ang nahuhuli. Pero pagka minsan, katulad nga kanina, 4 na pirasong tuna lang ang huli namin ng unang set. Yun po, medyo lugi tayo doon. Pero pagka naman po nagkataon na ganito, tiba-tiba naman po lahat. Lahat po ay masaya. Ayan, nakakabawi-bawi po ang kumpanya pagka ganito guys. Hindi naman po laging maraming huli. So pagka ganito, sinasamantala yung pagkakataon. Ayan. Thank you Lord for the blessings. Ayan. Marami na naman tayong pangkaning to guys. Ayan. Mahaba yung video natin ngayon guys dahil marami tayong huli. So pagka maraming huli, maraming salok. So matagal-tagal yung video natin. So thank you po for watching. Sana mag-enjoy kayo. Nakakita ng maraming isda guys. Ayan. Maraming fishing boat dito kanina, mga Korean boats guys. Malalaking barko, lahat sila ay helicopter. So tayo din naman po ay may helicopter. Ito po ang inyong kasimasta. Ang helicopter pilot po ng company guys. So sa mga nagtatanong bakit daw po ako puro video ng video, hindi daw ako tumutulong. Tapos na po ang aking trabaho guys. Pag naghanap ako ng isda at nakakita, nakapagparya po tayo ng isda, ayun po aking trabaho, ang maghanap ng isda guys. Hindi po ako isang karaniwang mangingisda po dito na tumutulong dito. Ako lang po ay helicopter pilot guys. Puno pa rin guys oh. Marami pa rin. 190. Talagang masagana pag nakakahuli. Pero pagka wala po talaga, tiis na tiis sa piraso lang. Piraso lang po nahuhuli. Bigyan niyo ba ito? Ikot eh. Puro patay po kasi nasa ilalim po yan kanina guys. So sa mga nagtatanong bakit mga patay na. So yan po. Pagka sa ilalim po sa daming isda po na yan guys, talagang mamamatay sila dahil suffocated sila sa ilalim. Imaginein mo almost more or less 100 meters yan sa ilalim tapos siksik ng isda kaya. Ayan. Wow! Puno pa rin guys, puno pa rin. Abot siguro ng mahigit 120 tons to guys. Ayan. Ito ang kabayan natin, taga Laguna rin, oh, taga Nagcarlan pala siya. O, bago namin kasama dito. So ayan, sa pamilya niya, shout out. Shout out sa mga taga Nagcarlan at San Luis, Pampanga. Ayan guys, kasama namin siya, bago lang siya dito. So ayan, sa YouTube channel lang guys, si Mangisda by Kapnilo lamang. Si Mangisda _ Kapnilo, all capital letters lamang po. Facebook natin, reels lang tayo, hindi tayo nagpo-post ng long form video. Sa YouTube lang po kayo manood ng aking mga long form video guys. Ayan. Si Mangisda lamang po. Thank you. Ayan. Still, puno pa rin. Thank you, Lord. Talaga naman punong-puno pa rin ang ating salok. 3 to 5 tons po yan. 3 tonelada hanggang 5 tonelada po laman ng isang salok natin, guys. Ayan, fresh na fresh. Daming yellowfin. Tuna. Mas marami yellowfin. Pangatlong bodega na to guys ha. So nasa 100 plus na tayo mahigit kanina pa. So baka abutin ng 150. Sana, thank you Lord. Si Mangisda lamang po, YouTube channel. Ayan, nakasama natin.
Press na press. Mga bandang ilalim na to guys, kaya mga patay na ha. Sa mga nagtatanong, bakit patay? Ayan. Tuloy-tuloy pa rin sa salok. Umakyat na ako dito guys. Para ibang view naman. Marami pa rin na laman ng kada salok. Ito nagsasalok guys. Ang ating fishing master ni si Master Kilo, ang isang batigang mangyan. At ito ang ating kapitan, isa rin namang batikang mangyan din yan. At yung nakakulay green na kalbo ay isang mangyan pa rin. Dito ho'y nagkalat ang mga mangyan. Ayan. Ang mga mangyan no, ay nagsima na. Sila ho yung mga bida dito ngayon guys, mga mangyan. So shoutout sa ating mga kamangyan guys. Ako rin po ay may lahing mangyan din ang aking asawa, taga Mindoro din guys. Pero ako po ay Batanggenyo, purong Batanggenyo guys ha. Purong Batanggenyo ang kasimang isda na padpad sa Laguna. Ayan guys. Pinapakilala ko po rin ang aking sarili. Doon sa mga hindi pa po nakakakilala, ito po ay isang purong Batanggenyo na napadpad sa Laguna. Kaya ngayon ako ay Lagunense. Ayan, taga Laguna. Tuloy-tuloy po ang salok natin guys. Magaling magsalok ng ating fishing master na ito eh. Laging puno ang laman ng salok. Ayan. Pangatlong bodega na. Masaya ang mga kasimang isda kapag ganito makikita mo sa araw-araw. Pero pagka wala pong huli, siyempre malungkot tayo. Dito na ako nakaupo, kita nyo guys. Oh. Dito ako sa taas. Meron pa rin. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Simangista_Capnilo, all capital letters. Medyo nababawas-bawasan na naman ang ating salok dahil konti na rin yata sasalukin. Ayan. Pero siguro baka sakali, baka umabot ito ng 150 tons. Sana lang umabot ng 150 tons guys. Medyo maingay dito, maingay. Ayan. Thank you Lord. Puno pa rin ah. Ito po ang nagsasalok oh. Seryoso yan oh. Ayan, umismile naman. Parang may mga kalpo. Gano'n ka? Malapit ang tutuwanan. 5,000 tops na guys. 150 tons na nasalok. 150 tonelada. Ayan. Meron pa sasalukin. Thank you Lord, nakabawi kami. First set namin sa baw, ngayon naman talaga namang binigyan kami ng talagang napakaganda ng grasya ni Lord. Ayan. Sa pamumuno ng ating mangyan na fishing master. Ayan. Pagka ho nang gigigil yan, sinasabaw kami. Pero pag kulang ho yan, umarya, nahuhuli niya. Ayan. Ganyan sa medyo ilalim na medyo natudurog na yung iba sa katagalan ng salok. Lumalambot yung iba pagka medyo matatagalan, pero sa ngayon po maganda pa rin ang quality niya, maganda pa at medyo makinis pa lahat. Pero hindi lang din talaga maiwasan yung mayroong talaga nadudurog pag naipit ng salok kasi napakabigat po ng ating salok guys. Ayan, kailangan mabigat yan para bumaon at masalok yung ilalim, para hindi po puro ibabaw, kasi pag puro ibabaw lang ang masasalok talaga yung ilalim madudurog. So dapat talaga malalim ang baon niyan, baon na baon para makayod lahat yung mga sa ilalim. Ayan guys, so nakikita nyo naghahayuma yung ating maestro dyan. Yan, nagtatay siya ng lambat
habang nagsasalok para nang sa ganon naka-prepare yung ating lambat na walang butas pag tayo umarya ulit sa susunod. Yan po ay Tagabantayan Island. Ayan. Jumola. Gregorio Jumora yata ang pangalan niya. Ayan. Tagabantayan Island, guys. Ito po nagsasalok ngayon. Ayan. Nagpapalit na yung ating fishing master ko, konti na lang, kaya kakain muna niyang merienda yata yun. Nasa 150 tons na tayo mahigit, guys. Pang-apat na bodega na to. Ang ating bodega ay lumalaman ng 50 to 60 tons, guys. So pang-apat na bodega na to na nilalagyan. So mahigit 150 tons na ang ating nailagay sa ating mga bodega. At para ko konti na ito, guys. Pero mga ilang salok pa yan. Kumain ka? Ngayon ko nararamdaman ng gutom. Gutom na ako eh. Yan, kukunti na, guys. Ba't hindi nasalok yan? Meron pa yan eh, hindi lang nakayod. Wala na. Ayan, guys, diyan nagtatapos ang ating programa. Tingnan natin kung nakailan to. Thank you for watching, mga kasimahang isda. Please like, share, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel, Simang Isda _Captilo, all capital letters. Ganun din po sa aking Facebook page, Nilo Arañez. Nilo Arañez lamang po sa Facebook page natin. Facebook page natin nasa 290,000 followers na tayo. Malapit na po tayo mag 300,000 followers sa ating Facebook page. Sa ating YouTube channel naman, guys, nasa 22,000 na tayo. So thank you po. At tayo ay na-bless ngayon for the second set today. Kanina sabaw kami, wala kaming nahuli. So second set, eto, ganitong karami ang ating nahuli. Kaya thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Simang isda lamang po. Ayan, ayan na, ilang piraso na lang, guys. Nasa 170 tons kami, guys. Naka 170 tons ngayong area. Thank you Lord. Ganyan po pagkahuli na. Ilang piraso na lang naiwan sa ilalim ng lambat. Ayan.
Limang isda by Kapnilo. Thank you, Lord. Thank you for watching. God bless us all. Ingat po kayo dyan mga kasimang isda. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Ayan. More videos to ka mga kasimang isda. Bye bye. Good day po sa inyo lahat.